Hi guys, Rara PH nagbabalik. Nakapagpa-maintenance ka na ba ng motor? At kung hindi pa, panoorin mo tong vlog natin. For today's vlog, magpapalit lang tayo ng engine oil at gear oil ng ating Honda Click dahil naka 1.5 auto na tayo. Kayo ba guys, tuwing kailan kayo nagpapalit ng oil? Comment down below nga para matuto din yung mga ibang nanonood. Matagal-tagal na rin ako hindi nagpapa-change oil sa mga motor shop o kasa dahil nakikita ko naman na madali lang siyang gawin. Madalas nga is mabilisan pa ang gawa nila at hindi pa gaanong nadidrain yung mga excess oil, kaya pinag-aralan ko na lang gawin para makatipid na din sa labor. Sa kasa kasi sa amin is pumapatak rin ng 100 to 130 pesos ang labor nila sa pag-change oil. Imbis magbayad tayo ng ganyang halaga, i-DIY na lang natin at natuto pa tayo kahit papano kung paano mag-change oil. Ang gamit pala nating oil is Honda Fully Synthetic pa din. 1.5k odo ako bago mag-change oil. Pero pwede daw to hanggang 2k sabi sa kasa. Pero para sa akin, hanggang 1.5 lang talaga para naman alagang-alaga yung motor natin. Actually, nag-RS8 na fully synthetic na din ako dati. Halos ilang buwan ko din siyang ginamit. Para sa akin, sobrang smooth siya at goods na goods talaga siya. Napabalik lang ulit ako sa Honda Oil dahil meron ako mga naipon na oil sa kada change oil ko. Kaya ito ulit ang ginagamit natin. Sa mga hindi pala nakakaalam, sa kada bote ng oil nitong Honda Fully Synthetic, meron siyang 1 liter na laman. 800 ml lang kasi ang magagamit natin sa motor dahil yun lang ang required. At syempre, meron sobrang 200 ml kaya pag nakaapat ka ng change oil, makakalibre ka na sa next change oil mo dahil nakabuo ka na ng isang 800 ml na pang change oil ulit. O diba? At guys, wag na wag niyong kakalimutan yung mga sinabi ko ha. Hindi ko nilalahat pero kasi sa ibang kasa or motor shop, kung hindi mo maaalala na kunin yung sobrang oil mo, hindi talaga nila binibigyan kaya make sure na kunin nyo sa kanila dahil binili nyo din naman ang buo yun. Para sa mga hindi pa nakakaalam, bago na nga pala yung packaging o mismong design ng bote ng Honda Scooter oil na tulad nito. Sa motor shop ko nabili to guys at medyo may kamahal na talaga ang oil ngayon. 380 pesos ang bili ko dito sa Honda Fully Synthetic na Blue Cup and 100 pesos naman dito sa pang gear oil natin. Sa engine oil halos hindi na nalalayo ang price sa Shopee pero sa gear oil medyo overpriced siya. At kung gusto natin na medyo makamura talaga, sa Shopee na lang tayo order at free shipping pa. Next is itong Honda Scooter Gear Oil. Advice din sa kasa na alternate ang pag-change ng gear oil. Meaning, kapag mag-change ka ng engine oil ngayon, sabay mo nang palitan yung sa gear oil. Then sa next change mo ng engine oil, hindi ka muna mag-change nung sa gear oil. Pero yung iba, nababasa ko lang din, sa kada change ng engine oil, sabay na din lagi yung pagpalit ng gear oil. Wala naman din masama dahil di naman ganun kamahal yung gear oil. Comment down below naman guys kung ano-ano pa nga magagandang langis para sa Honda Click natin para mai-try ko sa mga susunod nating change oil. Bago natin simulan, ito muna yung mga kailangan natin para makapag-DIY tayo ng pag-change oil. First is itong funnel natin or embudo. Dito natin isasalin para mas madali yung paglalagay ng engine oil sa motor natin. Mahirap kasi kung walang embudo dahil malaki ang pinakaulo ng bote at hindi kakasya sa butas ng motor na paglalagay ng engine oil. Embudo lang talaga itong pang change oil natin pero meron nabibili sa Shopee na pang change oil talaga. Ayan, nilagay ko na din sa description yung link na kung saan pwede maka-order. Sunod naman is itong lalagyan ng i-drain natin na oil. Hindi din pwedeng wala yan dahil hindi naman pwede sa kung saan lang natin i-drain yung oil ng motor natin, di ba? Pangatlo is itong L-wrench socket type na pantanggal ng drain plug ng ating engine oil. Nagpalit na nga pala ako ng drain plug guys dahil bumilog na yung stock natin. At number 17 nga pala yung pinaka-size nitong bago natin. At dyan ko siya nabili guys. Ayan. Number 14 nga pala yung stock size ng drain plug ng Honda Click. Next is Y-wrench na pantanggal naman sa drain plug sa may gear oil natin. Number 12 naman ang size kapag sa may gear oil. At huwag rin kakalimutan ng plais na pantanggal naman ng cap o takip ng engine oil natin kung saan magre-refill ng new oil natin. At isa pa sa huwag kakalimutan ng long nose sa pangkat naman sa takip ng gear oil natin. At syempre microfiber cloth din na punasan naman ng ating kamay kapag marumi na. Tara, simulan na natin. Ayan, ipwesto na natin yung container na paglalagyan ng oil na i-drain natin. Nga pala guys, pwede din dito mag-drain sa gilid ng engine natin pero mas advisable na dito sa may ilalim tayo mag-drain ng langis para mas simot na simot yung lumang oil na ginamit natin. Eto, gamit lang tayo ng number 17 na L-wrench na pambaklas ng drain plug ng engine oil natin. Clockwise lang ang direksyon ng pag-ikot at pag lumuwag na, daliri na lang natin ang gagamitin kapag aalisin na. Unti-unti yan lalabas hanggang sa tuluyan ng matanggal yung mismong drain plug. Merong washer yung mismong plug guys at hindi pwedeng wala yan. Ayan, unti-unti na lang dedrain yung lumang langis sa engine natin. FYI lang guys, ang best time para makapag-change oil is kapag malamig ang makina. Isang reason din kasi kaya bumibilog ang mga drain plug natin is dahil mainit ang makina.
habang binabaklas yung screw o yung mismong drain plug. Kaya make sure na malamig muna ang makina bago mag-change oil. Ayan, iside natin yung motor natin para madrain ng gusto yung mga natirang oil sa kaloob-looban. Ayan, tapos na, talagang sulit na dahil sobrang itim na ng oil natin. Then, isunod na agad natin itong sa may gear oil natin. Pwede nyo naman na pagsamahin yung oil na yan dahil hindi naman natin magagamit yan. Sa gear oil, gagamit lang tayo ng 12mm na wire wrench at itong sa pinaka-ibaba yung bubuksan nyo. Sa gitna naman is dyan tayo maglalagay ng pang gear oil natin. Counterclockwise naman ang direksyon sa pagluluwag ng drain plug sa may gear oil. At kapag maluwag na din, gagamitan na lang natin ng daliri para tanggalin yung mismong drain plug. Ayan, mabilis lang, di ba? Bago natin ibalik yung mga drain plug ng engine at gear oil natin, linisin muna natin kahit paano yung mga mismong plug natin. Pati na rin itong mga butas ng mga drain plug natin, punasan na din natin. Para naman matanggal yung mga namumuong mga dumi. Ibalik na natin itong sa engine oil natin habang naka-side stand para mas madali natin makita yung ilalim. Counterclockwise naman kapag hihigpitan na. Dito na tayo sa may gear oil. Tulad kanina, kung paano tinanggal gamit ang mga daliri din ang magbabalik at gagamitan na ng wire wrench para higpitan. Clockwise naman kapag hihigpitan na. Kapag nakasalan lahat ng drain plug, next na agad ng paglalagay ng bagong langis natin. Gamit ang flat nose, lalagyan na ng cloth yung mismong cap ng engine natin para buksan para hindi gaano magasgasan yung mismong takip ng engine oil natin. Counterclockwise lang kapag luluwagan. Ayan, sobrang dumi, di ba? Gamit naman tayo ng malinis na microfiber towel para panlinis ng dipstick cap ng engine natin. Guys, paalala lang, ito yung tinatawag na O-ring sa dipstick natin at gawa siya sa rubber ang alam ko. Make sure na maayos ang pagkakalagay at walang damage dahil O-ring ang nagsisild para walang sisingaw na oil kapag nakasara na. Isang beses kasi na-experience ko na hindi ko masyado nahigpitan yung cap ng engine natin at nagtataka ako bakit merong namumuo na putik o langis dun sa takip ng engine natin. At na-discover ko na hindi ko gano'n nahigpitan pala kaya medyo sumisingaw siya. Kaya make sure lang guys na tama yung pagkakahipit nyo para sealed na sila at walang sumisingaw tumatagas. Bago natin isuksok tong embudo, linisin lang natin ng kaunti itong butas para sa pagre-refilla ng engine oil. Yan pa kasi yung mga tira ng lumang langis natin. Maliit lang tong embudo na gamit natin kaya dahan-dahan lang ako sa paglalagay ng langis dahil tumatapon siya. Ayan, dahan-dahan lang sa paglalagay at i-check maigi yung bote hanggang sa maka 800 ml na tayo. Itamin mo lang yung natira mo na 200 ml para sa pang-limang change oil mo. Libre nang gagamitin mong engine oil dahil nakaipon ka na ng 800 ml. Ayos, diba? Ayan, sara na natin. Sa gear oil naman, cut lang natin yung ulo ng bote ng gear oil gamit ang long nose para buksan. Sa gear oil naman, uubusin talaga yung isang container na to at wala nang ititira. Itong gitnang cap screw naman ang bubuksan kapag maglalagay na ng bagong gear oil. Counterclockwise lang ang direksyon. Suksok lang natin yung mismong ulo ng container ng gear oil sa mismong butas at piga-pigain lang natin hanggang sa maubos. Medyo may katigasan yung bote na to kaya tiyagaan lang sa pagpiga. Ayan, malapit na tayo matapos. Huwag rin natin kakalimutan i-check yung coolant natin. Since galing kaming long ride last time, better na i-check natin lagi yung coolant level para makaiwas sa overheat yung motor. Ayan, okay pa siya guys pero mas magandang refilla na to at meron tayong mababasa dito na upper at lower text sa coolant reservoir niya. Dun sa upper mismo dapat yung level ng coolant natin para mapanatili natin nasa safe yung radiator ng motor natin. Ito nga pala yung brand na gamit natin at hindi na ako nagselan dahil sa coolant lang naman yan. Color green din syempre ang inilagay ko, same sa stock. Konting linis lang ulit gamit ng malinis na microfiber at saka natin refilla ng unti-unti. And guys, okay na at medyo napadami tayo. Lagi nyo lang i-check at baka mamaya is nag-overflow na pala. Ayan, tapos na tayo guys at sana meron kayo natutunan sa vlog natin ngayon. Salamat sa mga nanood at comment down below lang kung ano pa mga gusto nyong i-vlog o i-share natin sa mga susunod pa nating vlog. At syempre, gusto ko lang ulit magpasalamat sa lahat ng suporta nyo dahil kasali na nga pala tayo sa Monetization Partner Program ni YouTube. At dahil yan sa inyo guys, kaya maraming salamat sa lahat ng support at panonood sa mga vlog natin. Masisipagan ko pa ang upload para makapag-share pa sa inyo na mga ginagawa natin sa ating motor at syempre sa ating buhay-buhay. Bago ko tapusin yung video natin, shoutout lang natin yung mga followers natin na sumuporta sa huling upload natin. At eto, shoutout sa mga idol natin na to. Salamat sa inyo mga idol at comment down below lang ulit sa mga magpapa-shoutout sa next vlog. Hanggang sa susunod ulit na upload. Thanks guys!